grabe gyud kay nato ka blessed kay naatay mga bisita nga gikan pa jud sa layong dapit. Imbis kay mahimo kang magbalantay kay mo man tawag nato. Okay. Mahimo tang himantayon. May mga sipiat gyud kasaway, mga butang pud na kana bang at some point nga trigger ka. Salawayon pud sa ita. Sa tinuod lang, even sa time ni Christ, mostly sa mga hilabtanon na term kay ang katong mga religious people. But then agi mga tao nga mutabang gid sa imo, so kana mga dagko nga battles kinahanglan gid tag mga prayer warriors sa naka-back up sa tuwa. Imbis kay mahimo tang ambassador, mahimo tang abusador. Nga naman tungod kay we're trying to force the word of God sa laing tao instead nga the word of God for your own consumption. Imagine mga manghud pa kaayo ta mo din naay mga inana nga wisdom ba. To God be the glory kay nahitabo na gyud ning podcast. Yes, hello, may gabi sa tanan and welcome sa itong pilot episode sa 1 Hour Talk. So literally 1 hour gyud ni siya taman, so ang timer starts now. And it so happen nga grabe gyud kay nato ka blessed kay naatay mga bisita nga gikan pa jud sa layong dapit. So dili na nato lang ngayon pa atong ipaila-ila magsugod ta sa atong igsuon. Guwapo, maayong drum, bright, negosyante. Walay lain nato ipaila-ila si Kuya Jerry Carbajosa Jr. Atong palakpakan mga igsuon. Thank you, Kuya. Thanks for having me. Kuya, may gabi. So atong sunod nga guest, no? Kay usa sa di siya kabanggiitan nga mga ngalagad, alagad sa Ginoo, no? Ato agid ni siyang gimbitahan kay isa ni sa mga gihatag yun ni Pastor Jad nga giingon gyud sa kuha nga Jan, kani siya nga bata gyud, maayo kay ni pero bugnaw lag simod. But anyways, lipay kay ko ganina kay pag-abot niya na siya kuyog. Pastor Jad, di na gyud bugnaw yang simod, no? God be the glory gyud. Atong palakpakan ang pinakagwapo dito sa Usamis, dito sa Mahayag, Atwok Mahayag, si Kuya JM, Pastor JM. Di na day kubog ng simod. Yes, mahitungod ana naasad tay bisita gikan sa layong dapit, no? Layo kayo ni siya og nag-iisa nga the only lady sa ato ang tipo karon, none other than ang pastor, ang youth pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Atong palakpakan si Pastora Mispa Isig. Good evening. Amen. Salamat kay Kuya. Of course, no, the last but not the least, no, ang representing ang our very own Atwok Pam Iligan. Itong palakpakan na itong youth pastor, si Kuya Neil Saldia. Amen. Istorya po, bro! May gabi! So, actually, pasensya yung kaayo minin, you know, kay medyo na nangaratol-ratol na miyaning among mga gipangbuhat. Pero, ani man yun isulod naman miyaning among mga, among gitawag nga podcast man do'y tawag, ani. So, we are going to panindigan na lang din na mo mga vlog. Amen ba? Itong mga natong mga kaigsuonan diri karon. So basically, just a little nga gamay lang nga kanabitong background ani nga podcast. Gihimo gid ni nato para gyud sa kaymayaan sa Ginoo first and foremost. Ikaduha, we really want to bridge the gap between the unbelievers and us Christians. Somehow, daghan na mga storya because na ang mga Christians daw kanang unreachable. Ang Christians daw kay lisod sila nga kanabitong i-please and at the same time napoy ginatawag na judgmental, perfectionist, and the list goes on. So karon atuan ang pagastoryahan because we as Christians are our main yun nga ato ang task, which is to evangelize the Great Commission. And how can we be effective in doing that kung magpadayon nga inana ang pagtan-aw nila nato? So timely kaayo gyud ni nga pa nagtipok kay gikan pa gyud mi sa amo ang bootcamp and mahitungod gyud na nagkatipok mi para hatagan yung gigayon para storyahan na. So ubani mi ninyo mga igsuon atong pagastoryahan ng mga issue mahitungod ana o ato alang pong ipahinumdom sa atong mga kaigsuonan nga ang mga opinion nga somehow manggod na gikan ni personal, no? We may represent our church, but ang amuang mga gipang storya karon, it does not necessarily mean nga maupod na ang stand sa amuang mga respective home church. Amen? So ato alang klarohondaan nga napud mi mga own personal views, but at the end of the day, we are to submit to our pastors, to our church. So di na to maglangay, no. Ang una nato gyud nga pangutana, isa sa mga pinaka
controversial kaayo magud mahitungod sa aning ato ang paglakang diya sa pagtuo is kita nga mga Christians naa manggoy tendency nga di ba na yung mga trending na karon sa TikTok or social media nga kita daw mahilig mamantay sa kinabuhi sa ubang tao. So what's your view on that? Nga kana bitong himantayon ba ta? Or naagi uban sad na tumagay suunan nga somehow mas mapansin nila ang sayop sa uban kaysa sayop sa kaugalingon. Di ba pud nato gud ma-blame mga mga kaigsuunan sa mga dili pa taon na wala pa nakadawat kang Christ kay sometimes daghay nagdaladalas sa ngalan ni Christ but dili nila na represent og tarong ato ang Ginoo. Daghay mga misleading ba and hopefully atuan ng mapaningkamutan pinaagis of course sa iyang grasya nga ma-bridge ni nato gap. Unsay may istorya ninyo ana sugod ta Ate Miss pa unsa may kuan nato bahilatanon ba ta? Ato ro ning klarohon nga kung unsa gi mga kalaki nato. Sa tinuod lang, even sa time ni Christ, mostly sa mga hilabtanon na term kay ang katong mga religious people, what we so called religious people, pero what we can see sa attitude ni Christ kay layo ra sa mga religious people. Para mangod sa ako magudya personally, ang pinaka-importante ra jud in order to win others and even sa mga kauban manggani nato sa so called Christian life, kanang ang pinaka-importante jud ana ma-feel nila ang imuhang tinuod bitaw na sincerity nimo na dili bitaw ka makaingon na ala maayo ra man ni siya kung kuan, di ba? Maayo ni siya kung kuan sa lain tao pero sa iya naging kaugalingon di kabalo. May nana ba maayo kay siya mo judge sa lain. Pero kung tan-aw mo gud ta sa life magud ni Christ kanang nagpakamatay siya para man sa tanan. And wala siya nagpakamatay para sa sala pero nagpakamatay siya para sa makakasala. So mao na kita ang una magud sa tanan, si Christ is love. So how can they see the love kung wala pa gani sila naka-reach out ni Christ, ato na silang gibabagan. Yeah. Na may tungod ana daghan gyud pud tano dili pud ko excuse no kita ani diri nato yung mga instances sad nga somehow mahimo ta bitawng babag sa kanang kaluwasan unta sa uban kay makita siguro sa ato nga naapod tay mga kakulangon na sa tay mga pagka George Danny wow biya pero no sa grasya sa Ginoo along the way ato ara pud nang mapatch up mo pud na gusto nato ipahibalo unta sa tumakay suunan dili man gud pasabot nga naa na ta nag-serve ni Lord mo perfect na sad nato sometimes kana bitong na brand ta ba nga for example nitindog na ta diya sa pulpit ang ilang pagunahuna di na ta pwede masayop of which kailangan sad gyud nato na i-balance nga since nitindog na ta diha panindigan sa gyud na nato. No, actually balance siya at the same time na yung mga instances nga di ta nila masabtan pero at the end of the day taman gud ang dapat mo sabot. So may tungod ana Kuya JM na abay mga panahon nga giignan ka ba nga kana bitong pastor pero ang kinabuhi di makaon mga inana bitaw or lahi bitaw sa mga inana digay mga inana ba na abay mga instances nga nakadungog ka ginana sa imong end. So far murag wala pa mo pud siguro. Ay gwapo gid siya. Wala pa ko nagpasabot. Botan dyan. Wala tayo mga madungog nga mga 99.9%. Naman po ikastorya ang ubang mga tao pero kuan ba anang iligid po siguro kuan gid pod anang to the point to the extent nga makaingon sila ging nana. To God be the glory gid sa imong life. May mga sipiat gyud na may kasaway kay lagi. Mga butang pod na kana bang at some point nga ma-trigger ka. Salawayon pud sa hayta nagdo ko lagi. Bitaw na mga point pud sa tuwa nga kasi masubraan pud ta inana ba pero salamat sa Ginoo nga kanang grasya ra gyud niyang tanan ba. Sama sa pag-ingon nimo ganiya nga di mi kaingon nga murag layo ra kay mininyo inana no kay gani no may tungod ana abi manggudsad sa uban nga nanibarog na ta di na ta pwede makasala no din napi pud tay mga kuan pero ako pang naingon nga since ni barog na ta panindigan sa jud ni nato di pud nato sila ma-blame inana so yes kasabuta nga nay mga pagsaway Kuya Neil how about you daghan bag mga nadungog nato diha or unsa ba daghan knowing na-involve kita daghan sa organization sa kalibutan so sudden nga change and even sa anniversary pag yun mo quit ka no lisod kayo grabe ni siya pila ka grupo inalpitan isa lang ka glimpse bitaw nga din makarealize ka pero kaloy sa Ginoo dili jud ako na siya mabuhat kung wala pud ko gipadala og mga tao kay somehow na mo resist man gyud niya atong flesh bitaw nga moingon bitaw jud ta nga ayo lang sa but then agi mga tao nga mutabang jud sa imo so kana mga dagko nga battles kinahanglan gyud tag mga prayer warriors
naka-back up sa tuwa kay sa kuha lang daan kinahanglan jud siya kay back out pug kung di ta kumudayon na lang pa kay mga suko sila sa kuha but then nahimo support man sa imo Amen, so kana amen. na akong salamatan. Kuya Jerry, naamang yun ka sa industry wherein somehow maka-join yun ka sa secular, di ba? Kay naakay sound system business. And actually, I've been into sound system before. And to God be the glory, kay wala na ko diha karon kay nag-focus na yun ko sa ministry. Karon kuya nga naa ka diha, naa ka sa business, naa ka sa ministry, di ba? Somehow, naay mga mo judge na to nga i-separate to ng business, i-separate yun na. How do you manage that? Actually kuya kuan kaning I've been raised sa kung magpapa bitong dili bitaw religious akong orientation, although si papa is a pastor. Kuan gani national director sa Atwok actually. Pero lahi mo gunang kuan, lahi ng pwede ka mahimong reliyoso pero dili godly. Exactly, no? And dili bitaw traditional ang traditional nga Christian ang orientation. We have that understanding sa labaw na sa book of Genesis, the most important book in the Bible, the book of purpose, especially ang Genesis 1 and 2. Kay naa diha nimo makit-an ang purpose nga nung gi-create sa Ginoo ang tao. And what I have understand all throughout sa padako nilang magpapa sa kuha is the purpose why God created us. It is for dominion. Nganong gi-create ang tao, no, on the 6th day, sa gingon sa Bible, kay walay mutil sa ground, walay mo manage sa kalibutan. That's the reason. That time Genesis 1 and 2 kuan ka nang wala kay sala, everything is perfect. The reason dahil nganong gi-create sa Ginoo, that's why kita Atwok kasagaran din Atwok yes Atwok tanan. kana ang tudlo gyud sa amo ang mamagpapa sa mo about Atwok, all the world outreach church. The word nga world is cosmos or system. Okay. That's why we use it the world of music, no? Kay system man, the world of politics, the world of, in order for you to influence the world, kinahanglan mo engage juga ng mga butang. Kung you have that kana ba yung religious bitang mindset, katong imong giingon kuya ba? Traditional lang. Imbis kay mahimo kang magbalantay kay mo man tawag nato. Okay. Mahimo tang himantayon. No? Imbis kay mahimo tang ambassador, mahimo tang abusador. Nga naman tungod kay we're trying to force the word of God sa laing tao instead nga the word of God for your own consumption. Okay. Dapat mo grow ka. Ang pulong sa Ginoo dili na mo na tapol anak. Moingon ka nga dapat ang parents dili mo provoke sa kuan. Gamiton nimo against imong mama. Imong mama pod mo throw po siya verses sa imong anak. Children obey your parents. Wala ning tubo ninyo. Di ba? Ted nga katong nga verse unta children obey your parents para sa kuatong anak. Okay. I hope na kuha Lagi, no? sa. That's why amazing kay kuya ba kay kanang strong kayo ang approach no with regard sa iyang stand na inani nga. Yeah, usahay man good sa tungod ng good na ata sa kay mura bitaw mura natay position sa church. Ang pagtan-aw sa ato as sa society is lahi ba nog naabit tay murag restrictions kasagara no may tungod ana labi na sa business and uban. And since you're talking about dominion, powerful kay siya no. Lipay kay ko ba kay inani nga mga conversation nato nga mga imagine mga manghud pa kaayo ta mo din naay mga inana nga wisdom ba. So to God be the glory kay nahitabo na gyud ning podcast. And by the way, kani nga podcast 2 years ago pa ni namo giplano gyud ni Pastor John. So the podcast would ang title ta dapat ani is a podcast of Paul and Timothy. Okay na dayon na gyud siya to God. Kuya, congratulations. To God be the glory. Pastor John, kung aha man karon na magikadapit sa kiliran sa Ginoo, basta sure ko nakas langit unta nalipay ka gangisi kay diha. So may tungod ani magpadayon ta nga yes, we are to dominate. So siguro as that dominion na word is concerned mo una siya ni engage mo no. And kuya, may tungod ana, di ba? Naasad mo sa karon sa organization wherein nakabilangan sad namo nga ang Fraternity of Eagles, di ba? So naamo. Tell us about that kuya nga pagsulod ninyo ana. Actually, it takes a lot of prayer yun. Crucial kay siya nga critical kayo nga decision. Amen. A lot of prayers yun. Pero at the end of the day, whatever you do yun, listen to your conscience. Conviction. No? Okay, at the end of the day, may bawaan yun nimo. Ang results won't lie. Wow. No? Results Ningon ang Bible, won't lie. by your fruits, you will know them by their fruit. No, Yes. kung mamunga na siya, no? That's why it is very important nga you have to listen to kuan gyud kanang conviction sa Holy Spirit bitaw kung unsay move sa Ginoo kay ang kuan man gud ang kasagaran akong nakit-an sa mga simbahan is mura bitaw gimuan nila statua ang Ginoo. Mo ni move sa Ginoo. Mo ni ligid-ligid ra gini for so many years. Gimong statue ba mo ra gini basta dili ka magligid-ligid dili na ni mo i-move sa Ginoo. Ang akong nasabdan sa Ginoo is
is a moving God. You have to really listen to the Spirit sa movement sa Ginoo. Unsay gusto nimo, unsay gusto sa Ginoo nga ipabuhat sa imo, and then when you do it, results yun, makita-an yun nimo. Results, the fruits. Yeah, oo. Amen. So, speaking of conviction, grabe ni ka-critical sad. Kay kanang man kung conviction, sometimes naabusara na. Let's say for example, exactly kanang conviction, leading, kana mga terms ha. Let's say for example, muingon ko kang Ate Miss pa nga, ate, gilid ko sa Ginoo nga ignon daw ka nga katong utang nako nimo di na napabayran. Would that be di ba na yung mga inaana ba? Siguro ang i-convict ni Lord ikaw, nga dili nako nimo pabayran sa imong utang. Di ba usahay magamit sa di maayo ba? Have you experienced that sa mga members, sa mga youth nga wala ko ni practice karon kay gilid ko sa Ginoo nga matulog sa or mag-date sa amin or ako lang gipa-exaggerate pero naa ba yung mga instances nga inana yung nadungog sa inyong mga youth? Kuya JM, ni smile no naka-experience. Nanay mga kanabang mga yaga ra po siguro po daw nadunggan bitaw nga gi-convert gi ko sa Ginoo nga kana gid ako minyo ano. Ana pero Ginoo ang ra ko ni nana ba. Lagi no, pero pero sahay ang kani pong mihisgot tag katong leading kana ba? Sahay kana bitang ma-abuse usahab ni sa mga Christians ba nga usahay mingon ta nga kay gilid ko sa Ginoo ani gikuan ko no wala na napasabot mo na gyud na ang kuan sa Ginoo kay kung imong maobserbaran gyud sa Christian world karon murag kanang nahimo nang salawayon ninon pod sa kuan ba unbeliever ba kay muni ang gingon sa Ginoo muni ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa kuha ana pero kung imong makita uy marag di man siya accurate gyud ana ba so siguro pero more po na ang kuan akong mga babantayan bang usahay ma-abuse na to ang kana bitang leading ang conviction ako kay kana ra bitaw makadungog bitaw ta inana nga rason hands off ra ba din ta kay ngano okay mo na gud siya nga uy gi-reveal sa Ginoo gi-lead ko kana ba kanang leading or gi-reveal careful kay ta no inana in terms as a leader kita kung kana mo himuon nga rason tuar gyud maikatambag is pagampo ra gyud kay lisod kaayo siya kun kay posible man gud tinuod pod di ba? Pero makabalo man gud ta sa lifestyle sa tao ya. Yes. Kung tinuod jud siya na kanang kuan jud siya sa Ginoo ba. Mao pod gyud ingnan ta sa Ginoo bitaw no sa through his word nga test every spirit gyud. Test every spirit. Kalami aning mga Nagikuan ko mga back up mang kay mga pulong. Sige. Nay peace kuya. Nay peace. For example, gindan ka sa Ginoo nga ikaw ang pakaslan niya. Siya murag sure lagi na organa ba. Okay, ang spirit sa Ginoo mo bear witness man gyud. Amen. And isa sa akong nag-notice ana, di ba kuya, na unity. Yes. Di ba no? Kay balag kung walay confusion. no, dili gyud magkatibulaang. Walay division mo sa imong spirit o ang imong kasing-kasing yes, amen yun kayo ana. So nagka-agree tang tanan ana nga natay spiritual discernment no. Kabantay ka nga. Di na lang nimo iingon pero kabalo kasi imong ilalom ba kay kabalo pud siguro ka gusto nga ma-hurt na. And ako kabalo gyud ko nga si Kuya Neil makabantay mo sa iyang testimony kaganina nga murag naagi siya kabugaton sa iyang responsibility sa mga youth. Tell us more about that kuya kay kanina pa kay gatimpi pagid ana yang mga youth niya. Cold. Daghan mo kay cold. Ganina nakaboy gud sa istorya nga dugay kaayo. Unsa man ako yan Neil? Pagbantay taga maya kay maka-offend ta po. Dili na jud ni about sila. It's about na jud sa kuha kay may tungod mo guna siya. For example, sa mo lang ni Kuya Jan daan. Sometimes mo gud usahay natay mga instruction, natay mga gisugo ta ni Lord, but then naay gud na siya perfect nga timing sa age nga na. So as a young individual, so we need to respect yun sa elder nga within even pa na confirmation ginagi confirmation in a word sa sige instruction ni Lord, but then we need to respect the elder gyud. Kung tan-aw gyud para sa naitabo sa muna Kuya John lately. Somehow nakaimong ideas. But then, mo cooperate na ka, mo sink in na tanan parehara day mong tinguha, but nag-away pa mo. So somehow, if you have the submission, so you can create unity na noon. So, lisod kayo sa mga batanon karon kung kanang bitong reactive dayon pag naibitay, yes, padaygan manggujud ka sa Ginoo. Kung najud kay imuha bitong quiet time, but then naamo koy puy gitawag na tog perfect timing for each bitaw ana nga instruction. Lagi. So kita kay especially sa kuha nga wala ko ni agig Bible school. So somehow mura siya extraordinary kisa ko hala ko wow, hala sakto ko. So grabe nga zeal bitaw nga to the point maka-create siya og something conflict na yun kay ma-hurt naman ka kung dili ka paminawon, di ba? So and sad to say madaugon man siya, but then nabunalan jud ka sa lesson bitaw nga not always right ka na perfect timing for each. Pero to God be the glory bitaw kay dili tanan maka naay humility to accept that, di ba? Grasya gina sa Ginoo kuya. Grasya gyud sa Ginoo nga kana bitaw kaya nimo ang kunon nga naa kay bikil-an ni ina. Lisod bi ana. In fact naay mga times gyud nga nag-struggle ko ana pero katong nanugyan na gyud ko nga dira na gyud ko kaingon nga wagi ako. Kanang di ba usahay kaning kadungog ka ng saying sa mga Pilipino ba na ra nga mawala
wala na lang tanan ako gining hawiran akong pride. Why is that? Nung anong ganong dili man na kanina lang gyud ang Tonlon pa. kanina lang gyud ang akong nabilin sa ako gyud ngano. Anong buyan na lang day na pero kasabutan nung agikan ba ang gasturyan na kay tinuod man gyud when kanang ang pinaka first sin was not di ba about disobedience nagsugod ba gyud sa pride kang Lucifer di. So careful kay taan na kay ang pride ra ba kay usahay nakabalot pud og something else no nga murag okay ra pero kung imo ding imuha ditong i-dissect yun pride ra day gihapon at the end of the day. Even humility ko ya. Yes! Nakapackage sa humility ba, pero pride dito nasulod. Exactly. Naagi mga inana. Unsa kay term ana nga humility ha nato False humility. kanang nga mura bitaw kuan ka nga ipakita nimo nga ana pero imong ilalom lahi di ay ba. So may tungod ana careful kita especially kita karon. Na lang ko gamay i-share nga kaning mga buluhaton sa Ginoo karon dugay na ni gipakita sa kuha. Then it so happen nga di ba ganina I mentioned about procrastination nga. Sige sunod na lang na unya na lang na ang inana ba. So nagpray gyud ko nga Lord kapoy daghan pa kog buhaton and besides kanang kuan Lord daghan pasangil ba pero kung commit lang gyud ka ug mustahan ka sa gisugo sa Ginoo sa imong taliwala sa kakapoy He will give you strength and mo na hitabo karon dili na ko kaya makasustain nga wa ko'y tulog for almost 48 hours na and lahos pa taning podcast ron ako na mitani cancel ka ganina lami na kay mabayan ba nga sunod na lang siguro no kay mo tagpilaw sa ko pero naa ta diri no we're here and we're getting to our ang atuag yung mission kay katubi gyud nga mapaghiusa nato pinaagyan ni nga platform na magtan-aw nato nga okay man day sila ba parehas man day sad sila nato nga dili bitaw gyud nga kanang may gabi ito ay gunong Dios dili magyud kita inana kasi kailangan mo yung unahon na sa tuwa kay grabe nagyud kay ta ka kuan ba o kana murag unreachable ba which is somehow I'm not sure kung compliment na siya or yaga or whatever basta kay ang ako atong gusto nato gyud nga ma-emphasize sa ilaha nga kita nagtinguha pud nga ma-experience nilang na experience nga gugma nato o gyud na ako malipayon kay ko especially kani bitong sa Throne of Grace nga mga youth kana si Macmac, Grace, si Honey grabe ang dedication ba nasad sila yung mga kauban dito katong engineer si Obinario kato amazing kay ba kay mulakaw na siya nihirit pag map dito ganina engineer ha di ba walay position nga makapugong niya nga mumap sa salug imagine inana nga mga kwan so it means nga ang route ako mo na magtanong ko ni Pastor Rudy ba amazing kayo nga nagsugod yun siya gatanong nagpugas ni ani gyud si Pastor Rudy makita gyud sa iyahang mga youth karon so to God be the glory gyud mo nang nangandoy gyud kay kun ni eskwela ko sa ilang school sa School of Kingdom Builders ako mga classmate bitaw no kay mga bag-o pa yung kanang mo pag ana sa pilok mga 13 12 pa mas siguro kitong uban napoy mga 60s na pod but dito gipakita gyud ni Lord ba nga step by step i-process gyud ka kung nangandoy ka nga atong mga kaigsuunan mga youth nga mahimo sama sa Throne of Grace nga mga youth then sugdi ko ya dyan kuan gyud ang step by step alangan mo dito kag level 5 level 1 classmate ka dito sa mga kuan diha so inana gyud ta isip nga gihatagan sa opportunity nga mahimong leader kailangan gyud ta mo decrease kailangan gyud ta mo serve because at the end of the day kung tag naarasan nga ma-leader kita ang pinakauna nga mo serve mao gyud na lahi ra gyud kaayo ang kalibutan lahi ra gyud kay atong nadakan so with regards to this bitaw kay si Kuya Neil isa sa mga pinakadako nga decisions nga gibuhat sa iyang life is imagine sa kadaghan na organization sa Big Bike sa among mga club sa basketball and the list goes on in just one glimpse ni quit siya tanan. Remember, nag-take off biya mi ana. It takes grabe nga courage para buhaton to. And sa naingon niya, di gito niya mabuhat. But to God be the glory. But to be honest, nabadsiyat ko siyang gibuhat. Uy, makaingon ko nga pagkabulay og bataa. Dili man nga ni apil ka nin, murag feel lang nimo muundang dili na. Pero wa ko kasabot sa sugod di ay nga naa ditoy importante kaayo. Pero sa kadugayan bikaw, even though at first dili ko agree, pero lahi mamuhat si Lord. Gipakita niya ang direction nga gipadulngan sa kumanghod ug to God be the glory na minaw siya sa conviction niya. It may be nga wrong decision sa kalibutan. In fact, myself, abigid na ko, lami na siya ignon nga. Mura man kag bata, uy nga mukwit, nga mura rag wala ba, pero tag nangiti lang na, di na ako diha, bye-bye. Pero it's not that. Gikalimtan niya kung unsay mas tultip, but besides, nanangit, ang iyang gipananghid is, gusto nako matagag dakog tay mga kung pag-alagad sa Ginoo ug pamilya wala nay makapildian and grabe gyud nga courage and to be honest gusto ko mo awat-awat sad kay gusto sad ko nga peace kanang wala na bitoy samok sa mga GC bitaw nga daghan pero lahi-lahi gitag tawag naagi kay instruct ang uban gani nga naglisod gani adto sa mga society nga may nana para ma-reach out ikaw nga nana ka diha pabilin dia kay lahi to si Kuya Neil lahi pugog tawag nimo mo pud nay kuan ako ron kay I believe kana among mga kaigsuonan sa any nga mga organization that I belong to
dako ko og kana bitong sa akong kasing-kasing na mahatagan sad nako sila og kana bitong ma-share nako ang gugma ni Lord kay it's been quite some time na gyud nga sa basketball wa ko'y nabuhat. Naglingaw-lingaw sa among motor-motor naglingaw-lingaw ro. Supposed to be mo maghatag ko dito og lamdag. Ako na may ni-appeal sa mga kahalayan o sa mga kabuang-buang na nito sa mga. Pero ako pakiusay mag-leader pagkawagi ayo ni si John Roger. So pero anyways dili ko ay ayo na karon Lord kay imo naman kung giana gamay so to God be the glory. So next topic nga isa ka controversial kaayo. So naay duha na to kaigsuon na lang dihang dapita kay numdum gyud ko sa akong daddy ba. Nakita na siya na tattoo patay sukuha gyud kay daddy gyud. Kay culturally man good. Na di ba na anay kwandaan ba? So karon akong balikon mga kaigsuonan, this is our own personal view with regards to tattoo. Kay sige man good mo request ana nga unsa daw view nato. So magsugod ta mangutana sa Kristohanon nga adunay tattoo. Kuya Neil, lamdagi mi anang imuhang tattoo. So, mahitungod sa tattoo, kani yung Kuya Neil, good, gwapo, good. Kay somehow, nakoy emotion driven kay ini siya nga pagpatato. Kay nabit ako kay dili ka ka-release sa imuhang mga gibat. So, dili nimo ipasakit sa imong kagulingon. Ni nga na akong method. Before is nakoy anger issues nga din the moment nga mubati ko kasapot, manumbag jud kog dingding. At least kay dili tawo. Pag sa puton ko, mupula kalit. Kuyawan pa ni. Jaban ako ng dingding. Nya mabuak lagi ng dingding ako, mabuak yun. Pero nakasulay pod ko nang dili jud ako makontrol ba. Kabantay mo ng dingding nga nakagrabas nga hait kisa nga nang ana ba nga semento. Init kay mong ulo pag sumbag nako nilubong man mo to nagpatato na lang ko kay sakit man ka. Nagkadugo man jud siya kay hait nang gigrabas bitaw. So ang sa tato gyud wala gyud ko idea na actually sa una. Ako lang gyud case for art lang gyud na siya. Nga diin maibog ko ba tanaw-tanaw kay na timingan pod nga design ko nya lami i-apply ba. But then sa dihang hibal-an ako nga abi na ko oppose lang sila kay wala gid ko idea sa biblical pagkabalo na ako nga dako di kay na siya og kana bitang for sa kung sa tupang isubayon dako bitaw siya issue sa tong daghan bitaw kag mas tambol nga igsuon makita uy okay nga na ba so dili bita gusto mahimo tang imahe nga maka-discourage sila nga somehow ikaw man ta anak but na naman anak pa kong kuya Jan langkaton ko ni tanan ko Jan in once nadaghan kisang pap napagid sa tiil nya perti pa yung dagkuha Lord tabang Lord sakit kay ni langkaton but then sa panahon pod sa realization si Kuya Jan pod ang gigamit nga diin i-lead ko nga Kuya Neil basahan na ang bersikulo before ana daghan kay mga before and after daghan kay mga giingon dira so meaning kaya din na nimo i-follow tanan so walay perfect we all fall short of the glory of God so muna Kuya Neil relax lang uy pagpasalamat kay muna siya ebidensya sa imong gikan sa kangit-ngit adto sa kahayag so kana lang daan bitaw although wala jud ko background ng gudana but along the way si Lord na bitay mo tudlo sa imong pinaagi sa mga tao so ako lang gyud is mga lang gyud teachable nga heart para maka-sustain gyud ana gyud. Hallelujah. Kuya JM, kana imuhang kuan kuya mangutana lang ko ba rebellion pod na art or unsay may imong kuan na? Naminaw ko ni Kuya Neil, ingon ko ba nga pareha gid mi ani ba? Alay. Siguro sure jud ko digit ka kita sa papa ni nga live. Kanang naagi kana gotang genetics nga nadaba sa kinaiya sa akong papa sa dugo sa akong papa nga. Katos papa kanang panagsa to siya masuko pero grabe pud masuko ba. Unya kato siya di gito siya hilig kayo manakit kay istorya dili na siya mang dapat niya na pero butang guba gyud ang butang niya daghan pud mga higayon bitaw nga nahimo na nung nasamad ko nasakitan ko kay akong gisumbag ang dingding isipa na ko isipa na ko ang portahan ana ba pero kaning kuan tato na ko kay naapot ko sa point nini nga akong kinabuhi ba nga pero wala po ko nagsulti na nga mingon ako nang himong excuse bang ingon ani namang gyud ko pero ako yung ikuan gyud nga pwede di gina siya pwede gyud nga atong imo atong excuse ba nga ingon ani namang gud di na ko mabago uy magkinahanglan gid nga magbago to oy amin no so muna nga sa akong kinabuhi ako pong paningkamutan gyud nga madisiplina akong kagalingon no makontrol na ko kung emotion ana ba nga yes. Kung masuko ko di ko mang dapat og butang di ko mangguba og butang tungod kay usay ang butang akong mapahimungtan ba balik ta sa tato no kaning akong tato kay tupak-supak na gyud ni no ana ba gyud mo agi ba para naglana ni napo ko sa point atos kinabuhi ato ba nga murag lowest moment siguro to nako niya tungod sa sakit nga akong gibati akong gipa
feel sa akong lawas inana ba. Nya na ako'y kinaiya kaniadto nga kung masakitan ko o mag-ul kung mas ganahan ko akong kaugalingon na lang kung pasakitan ba. Inana bitaw. Sorry. Speaking ano ba? Emotional ba? Emotional. Pero sa atohanon nga kuan kung nangalagad na kas Ginoo ayaw na lang ayaw na lang ninyong buhatan na no wala kita mo encourage na gyud. It is wise. Gyud Hindi siya wise. Yes. Mahimo ba kang panalangin ana ba? Yeah. Na ba murag kung ato na lang ikuan gyud bitaw mingon na kita nga will it bring glory to God? Yeah. Ana na lang ba? Ikaw maway tato unsa man imong view ana Ate Miss? Ako, dili man jud ko ingon na kanang mo judge when it comes ana. Especially kung especially kung kanang wala pa ka sa Ginoo na ana. Diba? Pero kung nanagay ka sa Ginoo, kuan man good kana bitaw naay mga tao na mapandol ana. Kaya naay mga tao na mapandol ana. So naningkamot na magani tag reach out sa mga tao na wala pa si Kristo. Dayon mahimo na lang kapandulan sa mga tao na naadya kang Kristo. Do makaingon man tag kanang iya tag kaluwasan pero kuan biya mga igsoon biya nato na sila. So maningkamot na kanang appeal pud sila ba na kuan nato kay dili kung dili maitami mo blessing sa sulod how much more sa gawas, di ba? So, Kuya JR, ang akong pangutana nimo, wa man gyud kay tato, pero kita gyud kong Ate Gracie na tato ganina. Unsa imong reaction pagkakita nimo nga na tato imong ate? Kanang honest nga reaction first. For me lang no. Murag again sige kog tato kay Okay. First of all, ngano what's the purpose behind, di ba? Purpose. Pero at the end of the day, we cannot judge people katong giingon ni ate. Ate Miss ba. Pero ang ako lang gid ana, ako ang stand is pareha ni Paul. Everything is permissible but dili tanan akong ginahimo, Yeah. di ba? Kay usahay man gud ang kontra sa Christian, it is not the good thing or kanang wala paghimo sa sala kundi it's not doing the right thing. No kay the same rag kuan stand nilang Ate Miss pa. So at the end of the day, ikaw ra gyud manubag ana sa Ginoo. Kamo ra gyud sa Ginoo ang nakabalo. Lagi po. Sa ako apong perspective, daghan gi friends nga daghan tattoo. In fact, ako mangod na tattoo. Ako sa sugod yun, gusto gi ko magtato. Ganahan kay ko magtato lagi. Ang problema ang tato di gyud ganahan ako. Number 1 itom kay ko. Magtato pa ako. Ikaduha na yun ko katolerate og ganang pain. Sakit kaayo gyud. So pagpuyo na lang ko, but pinaka-kidding aside, sa ako na daghan may mga nag-judge ang mga Christians. Ako alam kita as Christians na amang kita yung mga personal view ana. Ang importante is dili ta makalaglag sa tong bisig ka tao. Actually, padulo ay the end of the day conviction man gud gyapon na nimo. Exactly. Kung sa imo ang nabasahan sa pulong sa Ginoo, kana mo'y sunda. Kung mo kuan sa pulong sa Ginoo kung magpatato ko pero sa imong heart kay grabe dili ka at peace ayaw na lang. Exactly. No. Ana Pwede na po i-additional ko dyan. Sige. So regarding sa kanang bitong tato-tato, kami gyud ni Kuya GM somehow mingon kita emotional. Diri man ko na siya nakuha sa akong papa nga din bitaw. Sa ko atong mga papa mong gud makita nila bitaw ang ato bitawng image bitaw nga diin kani siya nga anak kinahanglan ko ni siya ishan. Kani siya nga anak kinahanglan ko ni langian. So nakita nakita ni papa sa kuha nga luyahon ko nga bata ba. So yung approach ako gamitay mo utok jer. Ayaw ang kasing-kasing. Naminaw ka dad. So every time masipyat ko utok daw ipagamit dili ang kasing-kasing. So nagtanong ko ana nga kuan ba utok ang gamiton dili ang kasing-kasing. Na hurt ko ana. Okay, taga-sipyat utok jer. Utok. Ano ba perminti lang utok. So dili yung utok ka gamayan. Nagkagamay. So somehow gi-contain ako ang pain. Secret lang nako siya but then damaging rin kay siya so mo na siya every time masakitan ta kinahanglan gyud nato siya i-release so nitabo na contain siya nidugay siya dito dadayon nga tingalak ka pag panahon nga di nakakasabot mo burst out siya manumbag na kag dingding so mo yan so ang advantage lang pud sa mua nga naka-experience nga na katupong wala naka-experience kabantay ka daghan kay kung nakita nga tao mingon sila emotional kami emotional mi muhilak mi but then emotional bi po ng anger so katong anger nga makasturya og sakit kay nga pamulong kami kay muluo man mi sumukha na gi-reveal ni Lord ba nga na it's okay to cry kaysa naman musyagit ka dira pagawas sa imong gibati nga maka-hurt ka. Tama. Kana gyud siya bunang at least bitaw gipasabot ko ni Lord nga somehow kato siya nga case nga nahimo ra gyapon siya for the glory of God bitaw nga na contain to pero nay purpose pud in the future bitaw kay wala jud ko makastorya sakit nga pamulong sa kong mga manghod which is ang kanang even bitaw nga okay na mo but then kana bitaw imong gibuy-an nga sakit it will kuan mong good magtanong mong good na sila good nga especially
especially sa itong mga manggod karon nga, you know, na, no, dali kita mahiubos, no, manang catch up ta kay isod kayo. Yeah. May add, before si Ate Miss pa, sakto tong giingon ni Kuya Neil. Pero to give you a biblical nga perspective, ang si Lord actually ginabawal gina niyang sa Leviticus ang pagtato in a context nga dili nato i-defy ang defile ang blood, kay the blood is very important sa Ginoo. It is by the blood na di ang life. The life is in the blood. Yan ang Bible. Healing is in the blood, di ba? That's why napasaylo ta sa Ginoo. It is all because of the blood sa animals. No? That's why dili gud gusto ang Ginoo nga i-defile bitaw na tong blood bitaw. But here comes New Testament. Dili mo gina ipainom ang blood, pero pag abot sa panahon ni Jesus Christ, ingon siya nga if you drink this blood, yan na siya, no? Murag, wow, praise the Lord. Bawal na ng blood, pero kani nga blood pambampira na gyud, no? Imna ni ninyo, no? Kay dili lang i-atone imong sin, kundi everything good will be forgiven. So Ate Miss, yes. Kung mutan-aw ta sa giingon bitaw ni Paul sa Corinthians na our body is the temple of the Holy Spirit, and kung kinsa man tong magadaot sa temple, i-destroy siya. Kay for example, sa balay musugot di ay ka kuya, kung sa imong balay na kay silingan na mo bagbuot-buot og pintal sa imong balay, di ba get mo? So pareha ra po na ang atong body dili ni ato. That's why anything na buhaton nato ani na body kinahanglan ta mananghid sa tag-iya. Dili ni ato. Dili ni ato. And it applies to kuan kuya sa bisan sa pagkaon na to. Dili lang kay sa kuan di ba sa tato. Dili lang. Ayo kay pagbantay, kusog kay kamamantay na tato. Nya sa mga ubang mga kuan. Si kag inumog kok. Ano kadaot ra gyapon dili man na imong lawas. Dili man na imong lawas na. Ako mabudi mo gingon. Ay sorry. Dili man kay ko ginoo ko. Atong panahon nga nakit-an nimo si Ate Grace nga naay tato. Nasuko ka, natingala ka, nangutana ka unsa imong first reaction. Ni agree ba ka wala? Wala gid no. Asa akong makita. Wala ko ning agree pero Nag-away mo sa ba? wala kaya. Sige, storyahin. Kay actually kuya dili kay ko particular mang hilabot og laing tao gid. Okay. Pero what's the yes. Pero walag kuan dula. Whatever the choice sa ubang tao bitaw dili yun ako ginahilabtan, because at the end of the day the only thing that you can govern and control ani nga kalibutan is imong kagalingon. So mora gid po na ako So pagkakuan nimo imuhan lang giluom nga kung mo to imong reaction. Murag natuluan magud mi sa akong parents nga yes kana laging Genesis 1:26 kung basahon na nimo ang giingon nga i-dominate nimo diha the fish of the sea, the birds of the air, kung wala may giingon diha nga irabtin nimo yung laing tao. That's why ang area of your management and governance is naragid sa imong kagalingon og over the resources nga gihatag sa Ginoo. Praise God, yun yung mga men of wisdom. Na to God with the glory, no? Kay daghan tag mga natunan karon. Let's proceed na sa atong isa sa mga controversial ka. Okay na ba ta sa tato? No, ato nang nabuhos sa atong mga emosyon diha. So karon may tungod ani sa mga gitingala bitaw nato nga mga preachers. Wala ba mo natingala nga atong mga gitingala before like Benny Hinn and all of those others nga mga Joel Osteen? Nganong karon bati ang image nila? Unsay inyong view towards ana, maminaw pa ba mo nila or gina-cancel na sad na ninyo sila? Kuya Jer, gikan makasay man dito sa Kuya Jer. Yes. Actually, wa na gid po ko naminaw na nga preachers. Naminaw ka before nila? Nakadungog ra siguro na, pero wa gid nang naminaw gid nga intently ba, nadunggan na siguro, nascrollan niya na. Sa kuapod nga part where nga diin natudluan kita sa pulong sa Ginoo, kay proud mo jud po ko nga gikan ta sa RBTC ba, di ba? RBTC. Amen. Natudluan ta nga kinahanglan gyud nga biblically accurate kita sa atong theology, and those people kay naagi kuan ba kana ba kanang is something good. Wrong gyud ang theology nila niya muna nga sa ako ang part. Well, di na jud ko maminaw ana no, kay kanang para sa ako kalas siguro nag-time sa ko nga maminaw nga wrong naman na ilang stand ani, naaslay mga issue ani, naaslay mga kanang na-mention nato nga kablog gyud ta nga kanang bisan unsaon gyud balansi sa simple nga pamaagi layo ra gyud kaayo ba ana bitaw niya mga pamulong ni muna natudluan ta sa pulong sa Ginoo nga kana gyung nagyoy kuan ba kanang proper context and interpretation bitaw niya sahay manggod ang kasagaran nga preacher nato madunggan libi ng mga kanang tawag na to ana kanu sa mga celebrity pastors o ladong ng mga puan usahay mga driven sa emotion ng mga interpretation ba naginana bitaw niya layo na sa pulong sa Ginoo muna nga para sa kuha no di jud ko maminaw pod niya na di ko maminaw. Amen.
Ate Miss nga naara ba gyud mo sa mainstream no, especially daghan kay mo kabatanunan, and manotice nimo nga some of the young people na naagapaminaw ana kay grabe magud ila pong mga maikis lang mo kabig ba no, kay because prosperity gospel and more of celebrity ang mga members, and I'm not saying it's wrong, but what's your stand with that? Maminaw pa ba ka, gina-encourage pa nimo sila, magbuot pa ba kanila, unsa man nimo ang stand na? Pareha sa giingon ni Kuya JM. Okay. Kuya. ni JM. Ni JM na we need to test every spirit. Wala may lain pamaagi in order for us to differentiate the truth and the false truth. Pinaagi ra sa pulong sa Ginoo. Maskin pag si kinsa ang magwali diha iya, ang pinaka-importante jud mutan-aw ka sa pulong sa Ginoo, balik jud ka sa pulong sa Ginoo. Kay maskin pag tan-aw nimo na taas kayo siya, pero kung wala na ganina sa pulong sa Ginoo, wala na jud kay kon ana. Dili na ka dapat maminaw ana. And it comes by hearing and hearing. So the more na maminaw ta sa ila, the more na makontaminate ang atong kasing-kasing. Manang kinahanglan kaayo na mahimutang vigilant sa matag. Nalo kay kuya, no, di na ko malimtan gyud si Pastor Jad gyud ani no, ako ang instructor gyud. Tong one time nga ingon siya nga kana bitong na-deceive ang tao. Dili gyud ka makaingon niya nga puro lies gyud na siya kay ang pagka mahimutang deceive kay na gyud ang half truth ba. Gyud nagisagulan ng lie. Ang half truth is still a lie. Yeah. Muna nga kung imos lang paminawon, wow, pawira kaayo no. Napay pinataas-taas nga tingog no. Pina kan active kanang active kaayo. Lakaw diri sa pulpito naog diri shaggy diri kay ana ba ang momentum nito nga. Ngayon pawira ani pero kung imong paminawon, namo puy kamaturan pero makita po nimo nga sayop gihapon ana ba. Muna nga tao nga mga naminaw, muna nga nahisgutan mo po namo ni kalimot ko kinsay akong nakaistorya niya na labi na karon nga social media. Kasaan nimong puan na reels makita nimo ilang mga waling. Muna nga gina-encourage yun ako mga young people especially sa ato ang church dito sa ato pugan nga ato ang gipasturan nga kana bang dili gyud ta magpatakag tuo nga unsay madunggan ug nato sa social media bitaw. Muna nga ginaingnan gyud ako na sila nga kinahanglan gyud ka mao gyud mo sa pulong sa Ginoo kay makadungog mo niya na kay wa mo kahibalo kulang pud ta kahibalo sa pulong sa Ginoo diretso mo tuos ing nadung share po dayon ta ana ba no kay di gyud nato malikayan nga kung sa kwal pong observation siguro naka-observe po man yana nga kasagaran po sa tong mga young people sa simbahan o uban nga mga tao mas ganahan pa noon mo share niya tong mga kuan ba kayo kay ang kuan man good kanang maayo sila mo kuha sa kanang sa tunga-tunga ba no market wise no ano ba and so happen na ato pagpangalagad di mo gud ni about inana no even si Paul ning ana siya na kanang kung dili na ni mao na gospel maskin pag kami or angel mo balik diri sa kalibutan pero kung dili na ni mao ang gospel na ginatudlo let him be a curse. So tunglo jud na mas di na insa na gospel. Okay nakadungog tos duha na to ka pastor kani open minded ra ba ni siya? Kuan Jerry usa ka atong actually kuya kuan I don't agree with them. no? Kani ko rin kuan sige kanang say tawagan ni Sige. I don't listen to them and I don't agree sa ginatudlo nila pero sa kuha bitaw I still honor the office. I cannot deny the fact that kanang gigamit gyud sila sa Ginoo no nga daghang tawo na luwas pinaagis lang kinabuhi. Okay, and kabalo mo usahay bitaw kanang usay siguro positive ra siguro kay ko kuan ba kanang usahay bitaw kanang makaingon ko ba it shows that kaning mga tawhan na dili gid ni angayan simbahon tawo gid ni mga tawhan na kay if you compare you read your Bible if you compare imong pastor si Abraham gidinay niya ang asawa si David ning patay og tawo mo na imong pastor pero ngano gitawag mo na sila sa Bible og heroes of faith di ba that's why ako nantawan ninyong Bible if you read your Bible si Pero gitawag sa Ginoo as servant of God Nebuchadnezzar gitawag sa Ginoo as servant of God because ningon ang Bible all authorities is come from God tanan nga authority nga bisan sa politics tanan nga gibutang sa Ginoo diri has been ordained by God that's why if you read your Bible First Peter si Peter gi kuan kanang tawagan ni kabalo na sila nga patyunon sila no pero sa iyang giingon dito worship God honor the king diba? Si Paul, mora sab gyapon nang iyang kuan, iyang tudlo. Pero it doesn't mean nga muuyon na ka sa ilahang kuan bitaw. Muuyon ka. Yes, that's why pinakauna pa lang nga ko nga dili ko nag-agree, dili ko nagapaminaw, pero I really honor the office. Pareha sa katong panahon ni David, si David katong si Saul bitaw. Ingon ang Bible na ay bad spirit ni Saul. Okay. Patyon gani si kuan si David. No, pero sa gingon ni David, sa gingon ni David. Sa gingon ni David, that's not anointed. Diba? Nga naman tungod kay not
until ka nga tawo ang Ginoo good, He's the ultimate judge. Tangtangon na sa Ginoo. Mabot gyud nga panahon. Ayaw pag una, ayaw unhi ang Ginoo. Ay don't play God, no? Ayaw gyud. That's why that's why ako natawo nimo ang kuan ang mga for example, prosperity gospel, the fake mga faith preachers. Mabot gyud panahon na ning decline ang ilang mga views, ang ilang mga following, na iko sila. Dili man na trabaho nimo. Imong trabaho, imong ministry dito sa inyong simbahan, pagtuon og tarong. Amen. Ayaw sig bantay. Ay, sig bantay. Amen. Bantayan mo kagalingon. Police yourself. Kuya Neil, di ba kabantay ka nga, madungog manggudjud ka perminti ba? Ay mo ginapaminaw, mga kinaagid sila din. Gusto ko, di siya ma-offend ba? Nga kay, gwapo mo gudjud iyang mga pulong na. Di, gusto ko moingon sa iya ba nga, bro, kuya ka nang, pero kuan ko ba mo na ako, isip na katong pagstoryan ako ni mo na nalain ka? Wala. Wala akong nalain. Bitaw, akong standpoint, anak, kay different from you nga nag-agi yung Bible study. Ako pong baruga na is kanay bitaw ngingon bitaw 1 Peter 2:2. Like newborn babies, bali yung Kuya Neil, newborn babies yun siya. You must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. The moment na encounter na ko si Lord, grabe akong hunger sa word ba. So anything a word nga madunggan ako nga dala sa Jesus Christ, ako yung paminawon. And then ang naka-nice thing lang gyud pud kay pakiguban ni Lord sa kuha. Gitudluan pud ko niya to verify din sa Bible. So dili man ko kabalo mo basa jud og Bible, and again ang pagkuan mo is from hearing and hearing the word. Sometimes it will be nga sayo, but then i-correct ka in situation, i-correct ka di ko pasagdan ubanan jud ka along the way ni Lord ba. So may assurance nga basta muduo lang ka sa iya ang atong Ginoo makiguban, even if you hear dili maayo, siya may mo correct, siya may mo reveal sa imo unsa insakto. So somehow ang ato lang gyud is mabuhat, never to judge, never mahimantay sa ila, because again, touch not the anointed one. With a clean heart, yes, maminaw ta kay ngano, daghan po na sila na uplift nga tao. And even ang kadaugan nila, kadaugan natong Christian nga diin, instead nga masugapa na sa droga, instead nga masugapa na sa utang, naka-uplift, nakabarog because of that power nga word, because at the end gigamit kaya po nila ang pulong sa Ginoo, which is very powerful. So muna sa kuha po, anything nga good, absorb. Anything nga bad, iluwa. Okay, and then, si Lord ang mopahalo na sa tanan. And even kung dili yung mo tuo, agay, pitik kang Lord. Bitaw. So somehow, sakto yung makunil, kana bitaw na saying na eat the meat, spit the fat or the bone. Yeah, kay usahay manggod, katong sama sa imong niingon, daghan say Christians na ang trabaho sige nalang pamantay. Critics. No. Murag ila according to them. Naghimog content. According to them, ang ila mao daw na yung ministry nila din. Once manggod makadungog ka nga gisugo ko ni Lord, ana mo na yung ministry nako off na ba dita ana, no. Usa moingon na gay na this is my ministry, mo na gisugo ni Lord nako. Bala pag di ka mo agree, kuya ako gisugo ni Lord sa imo Sana all. Diba? Pero anyways, sa naingon pa nato, namantay na puta niya, so di na lang gid nato na. So ato kung natay magbuha nga maayo, and kay isa magud sa mga kuan nako no kanang sa una nagdako ko sa FCF pa mi nagsimba sa una, and maminaw magugkuan na ni Pastor Apollo Kibuloy. He was once a very anointed one gid. Grabe na gid mo preach. And it just so happen nga niabot lang gid ang time nga medyo ni di na kay mo kuan bas na something ba. So mao to nga kung mahimo gyud nga dili na lang gyud ta manaway. Dili na lang sa gyud ta. So mo ni nagagwapo ni nga podcast no kay ngano gatuo mi ka ganina gyud nga di mi ka survive. Gracias Ginoo. Hapit na mi mahuman. In fact nakulangan mi no. Kulang pa sa dyan. Pwede mag-add. Sige. Bitaw sa hay katong topic last is ang aking ingani mo akong prayer. Lord, anything bitaw Lord nga dili imuha, anything bitaw nga babag sa imuha. Break my heart kanang naka-break pod sa imo Lord. Ipa-feel sa kuha kung sa kasakit imong nabati sa diyang nabuhat ko na. Pag ma-feel gay na ako nga sakit kaya kung kasing-kasing ka na dili yun iya. Muna mag-away mi sa akong kuya, bugat kay ko sing dili yun iya Lord. Mo submit yung kuha ni Lord. So kana pa lang kung imong heart imong gi-pray Lord, correct me Lord sa panahon Lord nga mo garbo ta kay lisod yung kimaabot yun ang time even sa pagpangwarta tungod kay nana kay makapakita, so nana po kay authority kunuhay, and then nana kay mga manghod nana po kay authority kunuhay nga sa imuha mo laban makipagsimpatiya pud ta. So I learned nga bugat man nga isabot ang Lord unsay bugat Lord dili iya sa imuha. So muta maka-learn ta og submit kay nakatay kuan baka nang kasunduan bitaw mura lang yun na siya kuha along the way makig-uban gid ni Lord kay siya gyud pahaluna sa tanan. Amen.
So naay bahala ng 5 minutes aga. Salamat kay ang floor director no. Sige lang. Polio na kay ka. Because with the glory gud kay atong pilot episode ganina nagstorya pa bitaw tong saon man ni nato, di ba? Wala tayong idea. Pero di ba kung si Lord mo giya nato, natural na kaayo ang flow nato, nagkastorya ta grasya gid sa Ginoo. Sa tinuod lang mga igsoon ka ganina gasabot-sabot mi ko padayunon pa ni namo kay murag nakulbaan mi kay murag mig dirig na asa mamig dapita but grasya gid sa Ginoo nakasurvive. In fact, ganahan pa kay mi mo padayon. Pero anyways, we will close this no kani ato ang very first pilot episode nga wherein nagkatibok tao wa gyud ko nasayop nga kita kamo ang atong first palakpakan nato ang Ginoo gyud nga kana gyud nga wisdom bagang ingon nga i-grab ng opportunity nga muanhi sila diri magstorya ta nagkastorya gyud ato mo reflect gid na sa atong 1 hour nga talk ug manubra mi gamay og 5 minutes last na lang gyud mahitungod ato ni siya sa ato ni closing statement mahitungod sa ato ang music especially nga kita tanan halos diri gadala kita worship. So what's your view towards this nga naiuban nga gina-cancel nila ang elevation worship, gina-cancel nila ang Hillsong. So sama ba gihapon na sa eat the meat spit the fat or sama ka kang Kuya JM na kung naay poison bahala gamay ra na likay na lang na unsa inyong view ana magsugod ta nimo Ate Miss? When it comes to worship, let us remember na ang dapat yun nato na mga kanta katong magpataas sa Ginoo. Okay. Kung worship man good, it doesn't mean worship leader ka, ikaw ray maka-worship. Maskin asa ta, whether we are in the music team, worship team, or not, or we are just so-called ordinary na church member, kinahanglan na atay lifestyle of worship. Tungod kay, angayan ang Ginoo na simbahon na tinuod. Yan nagay siya na, he is seeking a true worshipper who will worship Him in spirit and in truth. So, maskin unsa na atong kantahon para sa Ginoo, makahimaya sa Ginoo, mao nang gipangita sa Ginoo basta ang pagsimba nimo gikan sa kasing-kasing. In short, sa pangutanan nako unsa man In short, sa imo di pangutanan na di kay pangutanan. In short, when choosing a song, always remember na you will choose the song dili tungod kay ang song murag dili tungod kay madala ka emotionally. Okay. Tama. Pero mo choose kag song kanang makasimba ka sa Ginoo. So to answer the question, would you allow Hillsong elevation still in your church or in your worship? Yes or no? Why not? Okay. As long as katong imong ingon lang. Oh, okay. Ang pagpili nimo dili katong Yeah. katong nga. Yeah. Pero for example, there are songs na, for example, ang mga kanta na kanang para sa offering, lain pud kantahon nimo sa praise. Okay. Tama. Di ba? So, ina na jud na-enjoy mga choice of song Masapol mo pinaagi tayo. sa kanang sa mga lyrics. Tanaw ni mga lyrics. So, not necessarily nga basta Hillsong na di naka. Depende gihapon na sa song. Kaya namang guyboy mga Yeah. song sa Hillsongs Yeah. na of course no nga grabe pud ka powerful in terms of worship, di ba? Nga makakuan gyud sa congregation. So, yes, ang akong nasabtan ni Ate Miss pa is you don't mind nga kung kuan na dili ka nga Yeah. kanang mo cancel na or Yeah. kuan na dayon. How about you Kuya JM, especially nga critical ra ba kaayo ka in terms of inana? Sa imong- Kasagaran gyud madunggan ako bitaw na no kay kaning mga reform community no nga Okay. kuan grabe gyud kayo ka critical ug nag-theology Na, no? extreme kayo ba niya na there was one time na nabasa nako sa ilahang post nga ingon sila nga kung theologically incorrect ka produces incorrect pod nga theology nga worship. The thing is lahi na gyud kaayo kung imong ma-observe ba ang mga music nga gina-release nila sa mga recent lang karon. Kay lahi ra gyud sa una bitaw nga Yes. spirit Yeah. filled. Yeah. Ana. Sa kanang ingon nimo nga cancel culture wala mo pud ko nag-cancel na pero Gali lot kayo. of their song yun nga kana bang dili pud angayan kantahon. Okay. Amo na nga di na ko malimtan yun Pastor Jad lang pud gihapon no nga sa dihang pagpili bitaw nato sa mga music sa praise and worship kinahanglan nakasabot jud kasi imong gikanta. Ayo. Mo di na ko malimtan Pastor Jad kasabot ba kasi imong gikanta. Unsa may kuan na no kay usahay ra ba kanang basta kay lami sa tong pangdungog. Melody wise. Abi na to kay labi kay solemn tinindot kay mga gitik-gitik bitaw. Nana ba makaingon ka nga worship na ni siya kay solemn ba nana pero kung atong makuan gyud nga di biya tanan nga solemn worship dili po tanang praise nga Yes, saba. exactly. Praise na siya kay na may praise nga solemn na may kuan kanang worship Praise is nga. thanksgiving, di ba? So muna nga di na ko malimtan Pastor Jad kasabot ba kasi imong gikanta no. Nya kung once nga kasabot kasi imong gikanta nya nakahibalo ka sa pulong sa Ginoo makaingon ka uy adi ni angayan pang praise adi ni angayan pang worship. Yeah. So
Pero muna ang gingon ni Ate Miss pa nga choosing the right kuan ba. Okay. Ang maayo gid ana kasi Mami Ems no kay kana bitong nagtudlo mo pud siya ni ana gud sa mga klase so nag-game sila nga sa music, sa pag-praise and worship nga kana bang sa imo ang responsibilidad nimo as praise and worship leader mamili gyud ka ng sakto gyud nga song niya na muna nga magbinantayon pud no dapat kahibalo pud ka sa pulong sa Ginoo kay naagdaghan na gyud pud ang mga songs karon nga murag na driven na ba kay to release this I have dapat na ko'y song dapat nani daghan ana kay ana lagi ana ba pero lahi ra gyud pud tong sa una bitaw nga mga music lahi ra gyud kayo So ani ha. mura na pasabot niya nga tiguang nako kung nakadungog na Pero sa akong nasabtan na ako i-summarize lang gamay. Si Ate Miss pa you don't mind as long as kanang pagpili nimo ay nani nana. But sa akong nasabtan nimo kuya indirectly nga kung mahimo it's not that you are canceling ang imuha lang is likayan na lang sa akong nasabtan sa imo pero nang unagi mga songs nga ako ang ganahan sa kuan wala ako nga kanag totally good nga cancel ako tibok Hillsong na gyud ana ba pero namili ko sa mga song pero nakay point gyud nga recent gyud nila medyo di na kabantay ka tong concert nila nga naay murag mga triangle pyramid na pero di man ta maka judge nun pero kiwa na kayo di na lang ta istorya pero there's something in it diba so yes Ginoon lagi nasayo sa Lagi iluyo sa sa lingat pa ni motive Kuya Neil, gigamit pisad na sila sa panahon na pagdagag na kami. Even kita, nakakuan ba kita silang mga songs. Mga pila ka songs nila nga nakatabang sa tuang kuan pagsimba diya kaniya sumonang grateful ta nga naa sila. Kung naa man ay mga ilahang experience karon kung unsa man na iampo na to sila. No as Christians mo gid na ato na lang yung buhat. How about you Kuya? Kumusta critical ba ka sa pagpili Hillsong? Sige ba kagkandag Hillsong in the kung mukanta bitaw kuya murag maundang ang podcast. Ay gusto magpili ninyo sa inyong church. Kuan kuya, I don't cancel pero it boils down effectiveness. Kaya nganong kanta mo kag for example yung simbahan, kanta mo kag may English niya kung imong audience Bisaya, murag dili kay babantayan gyud ako gyud for example sa mua. Pero Cebu, Manila, pag English mo dito, grabe kay power kay move ni Lord. Pero kung boils down to kuan ba, kana bitaw are you trying to be effective or nganong kantahon man nimo kung imong for example sa mong simbahan, di ba? Nya usahay pa gyud ang nabantayan gyud ako nga murag mali bitaw kayo kay we're trying to force because this is their culture. Mao ni sila sa YouTube magsimba sila nagkalo gisi-gisi na ay tato then ginasuon po nato diri sa Pilipinas nga na ano mutuo kag sa dili kon conservative magyud tagod niya mura bitaw magkuan ka praise and worship nagkalo-kalo ka murag sa muka ni mo lang tao niya English ka diya murag usahon man to pagsimba ano ba murag practical na lang ba nga you have to really choose kuan kanang songs bitaw nga nag-speak yun sa congregation nga mo bitaw diha gina say taw kana ay mura bitaw diha gyud mo speak si Lord bitaw for example Bisaya nakasabot gyud ang tanan nakasimba gyud ang tanan kaning katong gingon ni kuan ni Pastor JM kana manggong dili nako sila gina-cancel pero kana manggong usahay kanang suon-suon lagi ba effective sa ilaha didto kay mao may kultura nila didto di ba so kung maggisi-gisi ka didto magkuan sa ba na dili ko ka judge pero nananagahan man lang tao bahala sila diha basta kay sa moang simbahan ayaw paggisi-gisi og church dito tarong og sanina diha kay simba ni ana it boils down to effectiveness. Dapat effective lang yung kasi so, ako ang sabto ng imong giingon nga kung mahimo di na lang gyud ka tungod sa effectivity nga imong gipangita. Kung asa ka mahimong epektibo dito na lang gyud ka. Nakita nimo nga in short dili epektibo si Hillsong ug si Elevation. Kung magtanga ra po ng mga tao gana ra say. Okay. Inyo hasan na lain gyud pananglitan bitaw niya na nga nice song bitaw nimo nga na-touch kay ka ba ana ba nakahilak ka nya English man pananglitan yan makadto kag simbahan bi nga Bisaya na mga nanay dito. Ana ra na dito. Kani experience gyud ako ni as a pastor kay siyempre nagtako ta sa natuluan ta sa RBTC English gyud. Ya karon kay na master mo ko kana betang rice field ana ba. Bisan nakasulti kog word nga good naay nangutan na membro nga nanay. Pastor sa na nang good. Na mag-in-English pa ko dito. Ana ba why pulo sa pagka kuan nimo English ka pili kag song nga kuan gyud kay power kini kuan kay kita na ko sa YouTube power kayo. Nya imong mga congregation mga nanay minana. So wa gihapoy ang effectiveness. Kakalo pa gyud gawali no. Kakalo gawali siya nang
Huwag ka lang mga Ay, dress up bitaw. wala may problema kuya. As long as effective na sa inyong simbahan, wala na problema. Pero sa inyo si Mandy na effective. Dili gyud kay may mong sa lawayon. Kuya Neil, worship leader si Kuya Neil. By the way, in choosing songs, kumusta? Ako kay when I started gyud kay magbuot-buot gyud ko kung unsa kong mga ganahan mag-base gyud ko kana bitang sa tong emotion kani kinakahila ko ani diri ko. Lagi no usahay, deceiving Ana ako nag-start but then along the way mula gito makaingon ko sa mga nagtubo pa pod nga ubanan gyud ni Lord. Magkadugay kag pangalagad, magkadugay kag tindog din sa tubangan. Yes. Siya na imuhatag gyud sa imuha og unsay sakto ipakanta. So every time mag-lead ko, umatag gyud 3 AM and Right pag abot sa 7 AM magsige ra gyud ko kanta-kanta. Nana Asking ni Lord kung maupoy ko ni nga kanta Lord. Pagkanta po nako Lord, himuha Lord, make it real Lord nga din sa ilang kasing-kasing matinuod manggani unsa manggani akong gibati diri or something bitaw Lord nga akong gipangayo Lord God kay dili man gud sila akong gi-please Lord. I am pleasing you Lord God. I am just an instrument Lord nga sa pagkanta nako Lord. Kani akong luha Lord, dili ni sila para sa ilaha sa akong gikasakitan sa nga nakasakit sa ko. Kani akong luha Lord, it's for you. Kung magamit man ning luha nako Lord to make them feel ingana ko ka-intimate sa imo, make use it Lord. Use it para maka-reach out sila sa imo nga instead of magyango-yango lang. You cry out for the Lord nga siya mo imuusab sa imong kinabuhi, dili ikaw ano. So I'm crying for the Lord. So ingana lang gyud. Always bitaw ta manghimantay, always bitaw ta even sa tong kagulingon mahimo gyud ta even sa tong kagulingon mo condemn na ta. So ako gyud ginatry nga Lord, break me Lord sa panahon nga nasakitan ka sa akong gibuhat. So kung the moment bugat akong dugan mo gyud na siya akong sign. Kana lang gyud. Mo ko na kuya, katong kang kuya ba, kana man kung mag-worship man gud ta, dili man gud kanang kung worship na gani na, worship sa Ginoo sa imong kagalingon. Kay dili man gud ka makaingon na for example, especially kung nakasala in church. Okay. Di ba di man ka makaingon na di ko gana na kanta, di na ko worship, pwede di ay na. Next no? Oh, next. Mao nang kanang kung mag-worship ka sa Ginoo, kung unsa imong pag-worship sa Ginoo in ato. Be transparent ba, be real. Kung naagay ka sa simbahan or naa ka sa imong room, kung unsa gani ka diha sa imong room, mo po na imong ipakita simbahan. Di kay grabe kay ka magilak-kilak sa simbahan nya pag abot sa imong room kay wa na, kuan na day ka. Nana ba? Ako lang yung iingon bitaw ni Lord nga the moment bitaw nga labi na di ko kabalo sa kanta. Lord, make it real Lord nga ang akong pagpangalagad sa mga tinuod gyud ni Lord ba di ko kasabot sa kanta Lord pero pasabta daw ko Lord along the way bitaw as I sing ma-realize nimo nga naa gyud ay power ang iyang word. Naa gyud ay gahom bitaw as you sing the song. Kay even wala ka kabalo pero ang anointing bitaw sa leader nga nagkanta muna mo drive nimo into sa dali ka maka-connect ba. So mga igsuon, kaning amo ang podcast gitay tulan namo ni 1 hour kay isa ra gid ka. 1 hour and a half. Okay, 1 so hour kapin. actually nanubra nami kay nagkalami gid ang storya. Wala na mo damha nga maabot tayo ani. Gatuo gyud ta mga mubo atong dila but si Lord gyud ang nag-provide nato, nag-sustain nato. So, congratulations gyud no, congratulations sa atong tanan. Nakita gyud nato ang ato ang kalbaryo ganina nga halos dili na ta mo ato ni padayonon dili pero na-sustain gyud nato. So, with that, mapasalamaton kaayo mi sa mga almost 50 nga ni uban sa ato ka ganino. Ako gandahom nga ubay-ubay sa di ay nagtanaw-tanaw. Wala mi kabalo kay actually wala pud mi nag-share kay mauwaw mi sa among mga kalaki ron so sa mga nagtan-aw maayong gabi unta walay classmate na ako nagtan-aw ron but ang ako ani kay ba mga taga-atwok lang unta ba pero public ra ba gyud ni so unsa man pud ang purpose nga dapat maka-reach out. So Lord, ikaw na lang gyud mag-ego, ikaw na lang gyud mag-plaster Lord kung unsa among mga kalaki ani among podcast karon but kabalo gyud ko Lord nga nahimaya katong gabi una. Pareha sa kanta sa parokya na ito na lang bigla na lang mawawala. Palihog ko J, putla na J, kay daghan na kay mig sumpay. To God be the glory.